Vámonos rapido! Habulin ang dalawang yon! Kailangan na natin makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita nila ako, iisipin nila ako ay si Crisostomo Ibarra. At baka ikay mapahamak. Wala na tayong iba pang paraan. Wala na tayong oras. Habulin ang dalawang yan! Bilisan na natin. Ayun, Senyor Ibarra. Papunta sa bangka. Tulak natin ito, Ginoong Ibarra. Sumakay ka na, Ginoong Ibarra. Magtago ka sa ilalim ng palapa para hindi ka nila makita. Paano, Kailas? Huwag mo na akong aalahanin. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Mag-ingat, Kailas. Oo, ako na ang bahala sa sarili ko. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Vámonos rápido. Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos días a todos ustedes, Doña Nicolina. Kapitan, el motor solo funciona a la mitad de velocidad. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay, baka malalagos tayo sa mga palayan. Sucede ko nawa yung lago adequado de sa tirilo. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang ibang nakaisip nito? Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at saran ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Senyor, saan ka pa kukuhanin sa pagkapon upang itong babae sa iyong gagawa? Hindi na kailangan din ito dahil mga bilanggo ang gagawa. Ngunit wala na tayong sukat ng mga bilanggo. Kung gayo'y hayaan natin ang mga mamamayang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang matutulot niyan. Kaguluhan? Oh, Basilio. Oo, Kapitan. Kamusta nga pala yung mga binubuo mong akademya sa wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahandaan na po ang mga buro at mga parapir na ilang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Di ba, total si Padre Sibayla? Ngunit, nirigaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang general at nangako sa amin tutulungan niya kami. At saan kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang gagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaray. Mabuti naman kung ganun. Sana maging matagumpay ang inyong mga plano. Papaano? Aakyat muna ako sa taas at may gagawin ba ako? Sige, Kapitan. Hindi nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang. Sige. Gagalak pa namin. Bueno, baka pwede natin saluhan ng service sa loob. Tayo uminom. Maraming salamat, Pino. Ngunit, hindi kami uminom ng alak. Hindi uminom? Sabi pa nga ni Padre Gamora,
Masama raw, puro mag-inom ng tubig lang. Pabatin mo rin kay Padre Tumor na kung tubig na lang iniinom niya kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman nating lahat na tawag sa ating mga Pilipino ay tubig at ang mga sila naman ay apoy. At alam naman nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyari ang kababalaghang ito? Ito hindi kababalaghan, senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, pardon namin. Parang napakatapang mga sumagot, Sr. Simon. Halos kinakatakutan ko. Para namumukhaan ko ang taong yun. Siya ang kayumangging kardinal, ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang po, Kapitan. Ngunit, nalaman mo ba kung saan banda ng lawa namatay ang isang Ginoo? Nagngangalang Ibarra? Ibarra nga ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawa, ngayon, 13 taon na nakalipas na mangyari yun. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Nakasama na sa libingan ng kanyang ama. Di ba isa rin siyang filibustero? yan ba ang tinatawag na murang paglilibing? Tama ba, Padre Gamora? Sadyang hindi magkakaroon Ng mga marangal na libingan yan, mga filibusterong katulad nila. Alam mo anak, sa susunod mo na kaarawan, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesporo, mabutit nandito ka. Magandang hapon, Padre. Anong maaaring ipaglingkod ko sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? sapagkat nagkamali ka ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, ililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayon, ayaw kong magbayad. Abay, napipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na halaga lamang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Itay! Hulihin ang lalaking yan at gawin yung kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, dito rin po sa mismong puwak na ito kung na tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat, maliban sa akin, napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede ka masawi sa aking kamay. Toong naparito ako, 13 taon nang nakakaraan. Upang dakilain na nag-iisang kaibigan, nilaan kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga ngapil. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At di ko lubusang maisip
na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa, kundi sumunod, magpaapi at di pinapakinggan. Kakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papahinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang mabubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman hindi magiging isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang pagkatao at ang ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip. Ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng ina at iyong kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwede hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at pagbintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko. Basilio, tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang mumuno sa kanila ay mga binatang, radikal ang kanilang pananalig at isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Alain niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, kunan mo daw siya ngayon kunan. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Ipinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero, Senyor Simon, marami rin amay utang sa akin na hindi ko pa masingil. Wala din sila ibinigay na resibo para akin sila masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, bilan nga pala akong ipapasok sa kahon ng baril at itago mo ito sa kamali. Pwede kunan nyo action, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Naunawaan mo ba, Quiroga? Oh, siya ha. Ikaw na bahala dyan ha. Hindi na ako tabit dyan ha. Si Dante. Hindi na naman ang asawa niya. Hoy! Sa akin ang lupa ito! Wag! Awa ka! Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo, di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng akademya sa wikang Kastila? Ako nga! Kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo na tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak mong gawin? Patayin ang inyong sariling katauhan at ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipi. Anong ibig yung sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, ay wala ng katurungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay na kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid.
Oh, Ginoong Simon. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang katawan. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang di ko alam. Magpasya ka, kailangan mo ng magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. Ngunit ang paghimagsik ay pagpapatiwakan. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng hulugan. Mawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katawan. Nakikita kong hindi ka na isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli ka natin, Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay. Patay? Paano nangyari ito? Hindi! Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang magkabalita na sabihin sa ating lahat. Pagbalik ko, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salve. Na ito na may ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi! Hindi pa patay si Maria Clara! Ililigtas ko siya! Ililigtas ko si Maria Clara! Ililigtas ko siya ngayon! Ginoong Simon, minahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siyang hindi man lamang alam na ako'y nagbalik. Namatay siyang hindi man lamang alam na ako'y buhay. Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na maitutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa iyuan. Wala akong karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko, patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Basilio, ano sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinarapan ng aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos
Wala na akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali. Dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito isang dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming kinikis, mga kasawiang naiambak at mga mapangapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilais. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag. Ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ng mitsa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandoon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mistiso, Indio, Inchik, Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Bakit mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Señor Simón, qué bueno que llegaste. Ven y únete a nosotros en la mesa del comedor. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag na umalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Oo, dala niya. Kung gayon, maganda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak na maayos din ang lahat. Oh, Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang pumunta pa. Ngunit, iba na siya bukas. Isagani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-iingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, ayaw mo bang kumain kahit saglit lamang? Salamat sa inyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi ko maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Gracias, Senyor Simon. Oh, Senyor Simon, ba't ikaw nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ang ganda ng lampara ng galing kay... Ay, sandali at namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yang ayusin. Sandali. Ano ito? Manny Tesel Faras. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabala dahil hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito ay nanggagaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro yan. Ngunit ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niyo tayong patayin? Huwag kayong mabala. Ituloy ang kasiyahan. Padre Rene. Pakitaas naman ang mitsa ng lampara. Sige, saglit lamang. Sagani. Hoy, maninakaw! Ayan na ang udyat! Sugod!
Ang laparang yun, na isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil ay gano'n na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? Anong kaugnayan ni Simon sa nagbigay ng laparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil. Hanapin at huliin ang Simon na iyan. Fuego! Si Kapitan! Senyor Simon, masamang balita, hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon niya yung lampara sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Pero, Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali! At ako'y tatawag ng doktor! Mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Umagabi na. Mas ko nang sana sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo, kung may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala na tayong mapupuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw kong mamatay na may kasamaan. Nais ko sana mangumpisal. Handa akong makinig, Senyor Simon. Linano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti. Magiganti sa mga umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lamang puro masaya. Minsan kailangan din natin makaranas ng pait upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang magandang maidudulot ang paghihiganti at magdudulot lamang ito ng panibagong kasamaan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na dapat mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang mapaglabanan. Naiintindihan ka ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa puot at galit ng iyong puso kung bakit mo nagawa ang mga bagay na ito. Palagi mong tatandaan, palagi may matutunan sa buhay at ang mga pangyayari sa mga plano niyo. Ginusto niyang Diyos na hindi na isakatuparan ang lahat dahil alam niya ito yung mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng payapa. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at naguudyo na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ay pahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan.
Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugid ang kasamaan.